Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin simulan, nais ko po muna kayong batiin. Big shout out Team Kapuso at sa aking team, The Voice and the Girls. Kay kapatid Renegade Offering Channel, sa kanyang bahay na si kapatid Agnitas Kitchen, Inday Linhima Hong Kong, Ate Babes, Ate Josie Dixon, Desmashi, Idolzid 88 ULM, Ma'am Janet Galban Salazar, LTC Support, Kaalam sa Kinabuhi TV. At sa aking kasama rito sa bahay, Sir Pinoy Firearm Instructor by Elmer Piloring. At sa ating mga supporters dito sa aking palatuntunan at sa aking channel, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At ngayon, may bago naman po tayong sulat na babasahin mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Bibi. Kuya, isa po ako sa tagapakinig ng iyong palatuntunan. Kaya nais ko na rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Naway maggustuhan po ninyo. Ako po hindi nakapagtapos ng kolehiyo, kuya. Kaya 20 anyos pa lamang ako'y nag-asawa na. Isang taon din ang aming relasyon ng aking mister. Kaya nung niyaya ako magpakasal kami, pumayag na rin ako, kuya. Hanggat sa nagkaanak kami ng isa, na isang lalaki. Ang trabaho ng aking mister ay pa-extra-extra lamang. Driver sa isang tricycle. Kaya nung kami ay nagkaanak ng isa, unti-unti nang nahihirapan ang aming buhay. Kaya isang gabi, nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, gusto kong mamasukan bilang isang kasambahay. Dahil meron akong kaibigan na isang kasambahay sa Maynila. At sabi ko habang maliit pang bata, mas magandang maging kasambahay muna ako at mag-ipon kami paunti-unti para sa kinabukasan ng bata. At pumayag naman ang aking asawa ko yan. At siya na lang ang mag-alaga ng aming isang anak. Kaya talagang nakapunta ako, kuya, sa Maynila at nanarbaho bilang isang kasambahay. At doon, natustusan ko ang aming kahirapan. Hindi man kalakihan ang aking sweldo, kuya. Pero kahit papaano, nababudget naman namin mag-asawa. At dahil doon, natutulungan din ako ng aking
Mr. Kuya, sa kanyang pag-drive ng tricycle. At ang aming anak ay iniiwan niya sa aking biyanan. Nag-isang taon mahigit na ako sa aking trabaho bilang isang kasambahay. Siyempre, maraming kaibigan sa FB na minsan aking mga kausap sa aking messenger. Ang aking mga kaibigan sa aming lugar. Isang araw, tumawag ang aking kaibigan, Kuya, na parang may nahuhumalingan ang aking asawa. Pero hindi ako naniwala dahil araw-araw naman kaming nag-uusap. Pagkatapos ng aking trabaho, kinakausap ko siya. Kaya hindi ako naniniwala. At alam ko naman din ang aking mister kung gaano siya kabait. Kaya hindi ako nagtanong sa kanya. Sa halip, pinagpalipas ko lamang ang sinabi ng aking kaibigan. Kaya nung magdalawang taon ako sa aking amo, nagpaalam ako na magbakasyon. At pinayagan naman ako, Kuya. At nung dumating ako sa bahay, wala naman akong nakita nakakaiba sa aking mister. At isang buwan din ako sa bahay. At madalas siya sa bahay dahil extra lang naman ang kanyang pagmamaniho sa tricycle. Kaya nung nakaisang buwan na ako, mayroon din akong isang kaibigan na kasambahay lamang na nagtatrabaho malapit lang po sa amin. 2 oras ang biyahe mula sa bahay. Kaya doon na lang ako nagtrabaho, Kuya. Dahil tamang-tama nangangailangan ng isa pang kasambahay ang amo ng aking kaibigan. Kaya nagpaalam na naman ako sa aking asawa. Namamasukan ako, malapit lang sa amin. Ang mahalaga, malapit lang kami sa isa't isa. At wala akong nakita na may babae ang aking asawa, Kuya. Dahil sa isang buwan na nandyan ako sa bahay, on time naman ang kanyang pagdating. Dalawang buwan na ako noon na mamasukan sa bago kong amo. At nag-text na naman ang aking kaibigan. Nakita na naman daw niya na magkasama ang aking asawa at ang babae.
biniro ko pa nga ang aking kaibigan. Baka naman, pasahero ng aking mister. Hindi daw. Nakita daw niya na magkasamang naglalakad. Sa isang palengke. Pero hindi pa rin ako naniwala, kuya. Dahil sabi ko nga wala naman ako nakitang kakaiba sa aking asawa. Hanggat na kinukulit ako ng aking kaibigan na kung maaari daw, umuwi ako na hindi alam ng aking asawa. Kaya nung ako'y nag-6 months, nagpaalam ako sa aking amo. Kung maaari, sasaglit lang ako. At sisilipin ko lang ang aking anak at ang aking asawa. Dahil sabi ko sa aking amo, may nagtitext sa akin na aking kaibigan na nakita daw niya ang aking mister na may kasamang babae. At pinayagan naman ako ng aking amo, kuya. Kaya umuwi ako nang hindi ako nagpaalam. At pagkadating ko sa amin, hindi ako dumiretso sa bahay, kuya. Pumunta ako doon sa lugar na kung saan doon madalas makita daw ng aking kaibigan, ng aking asawa. Kaya nung nandun ako, laking gulat ko nga, Kuya Kalbo. Dahil ang aking mister ay may kasama na isang babae. Magkahawak pa ang kanilang kamay. Kaya nanginginig ang aking katawan. Hindi ko malaman ang aking nararamdaman. Gusto ko silang lapitan at gusto kong sambunutan ng isang babae. Pero dahil maraming tao, hindi ko ginawa. Kaya ang ginawa ko na lamang, binidyohan ko sila ng palihim, kuya. Para walang maitanggi sa akin ng aking asawa, pagtatanungin ko na siya. Kaya hindi ako nakatiis, kuya. Agad na agad akong umuwi sa aming bahay. Sa sobrang galit ko, kuya. Umiyak ako sa loob ng aming kwarto. Hindi ko lubos maisip na magawa ng aking asawa. Hindi ako naniwala dahil mabait naman talaga siya. Pero talagang hindi siguro ako pinabayaan ng taas. Kaya sa pamamagitan ng aking kaibigan, nabigyan niya ako ng impormasyon na kung saan mayroong katotohanan ang kanyang sinabi. Kaya kinuha ko ang aming anak. Gulat na gulat ng aking biyanan nung kinuha ko sa kanila ang aking anak. Sabi ko, daling ko muna
bahay. Kaya habang naghihintay ako sa aking asawa, kuya, at laking gulat niya pagdating niya ng bahay na nandun ako. Hindi ko muna siya kinausap sa sobrang sama ng aking loob. At tinanong niya ako bakit daw namumugto ang aking mga mata. Sinabi ko na umiyak ako. At tinanong niya ako kung bakit. Bakit daw ako umiyak? Sinabi ko na, Kuya Kalbo, na nahuli ko silang dalawang magkasama at hawak pa ang kanilang mga kamay. O na dininay niya. Wala daw. At sinabi ko umamin na lang siya dahil nakita ko silang dalawa. Pero todo tanggi pa rin siya, kuya. Kaya dahil todo tanggi siya, pinakita ko ang video sa kanya. Kaya nung makita niya, hindi siya nakakibo, Kuya Kalbo. At sa halip, lumuhod siya at nanghingi ng tawad. At doon inamin niya na mayroon nga silang relasyon ng isang babaeng iyon. At nangako siya, Kuya Kalbo, na hindi na raw niya uulitin. At kung maaari daw, ay wag na akong magtrabaho at alagaan na lang ang aming anak. Yun ang kanyang pakiusap sa akin, kuya. At nakita ko na talagang umiyak ang aking asawa. O na hindi ako naniwala. At ang sabi ko sa kanya, hindi mo kailangang sabihin yan. Kung gusto mong mabuo pang ating pamilya, ayusin mo ang iyong buhay, sabi ko sa aking asawa. Nagtrabaho ako para sa aming pamilya. At sinabi ko sa kanya iyon. Kaya todo naman din ang kanyang pakiusap sa akin, napatawarin ko siya. Kaya binigyan ko siya ng isang pagkakataon. At sinunod ko na lang din ang kanyang pakiusap na hindi na ako mangamuhan. At siya na lang daw ang magtratrabaho para sa amin. At ipapakita daw niya na siya'y magbago na. Kaya, hindi na ako bumalik sa aking amo, kuya. Sa totoo lamang tinawagan ako at pinapabalik ako. Pero sabi ko sa aking amo, hindi na po ako babalik. Para sa kinabukasan ng aming pamilya. At gusto kong mabuo ang aming pamilya, Kuya Kalbo. Kaya dahil sinunod ang pakiusap ng aking asawa, gusto ko rin tuparin
ang pakiusap niya sa akin na ako na lang magbantay sa aming anak. At doon kuya, nakita ko na tinutuon niya ang kanyang pangako. Talagang nagkayod siya para sa amin. At ang sabi nga niya noon, nagawa lang daw niya dahil nga wala ako sa bahay. Pero sabi ko hindi yun ang dahilan. Dahil kung talagang ayaw niyang magloko, gagawin niya. Hindi sa dahilan na wala ako sa bahay. Kaya umabot din ng 1 taon. At doon ko nakita na talagang nagbago ang aking asawa, kuya. Lagi siyang on time dumating at binibigay niya sa akin lahat ang kita niya sa tricycle. At ako na lang ang nag-iipon. At ako ang nagbabudget sa lahat ng pangangailangan namin sa bahay. Kaya ngayon, kuya, masaya na kaming nagsasamang dalawa ng aking asawa. At tinupad niya ang kanyang pangako na magbago. At ngayon, nag-aaral ng aming anak. At ito, okay naman ang pang-araw-araw namin. Kaya kuya, maraming salamat na nagustuhan po ninyo ang aking na-share na kwento. At ngayon, masaya kaming nagsasama ng aking asawa. Salamat sa iyong palatuntunan, kuya. At syempre, salamat sa iyong channel. At ako'y isa sa mga supporter sa iyong channel. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. More power, baby. Ma'am baby, maraming salamat po sa iyong kwento na i-share dito sa ating palatuntunan. Maraming salamat. Dahil hindi lahat ng nakaranas na tulad ng iyong naranasan ay nagtitiwala. At dito nakita ko na mahal mo ang iyong asawa. Kahit nga nakagawa siya ng kasalanan, naniniwala ka pa rin na magbago siya. Kaya binigyan mo siya ng isang pagkakataon.
at hindi nabigo ang iyong pagbibigay tiwala ulit sa iyong asawa. Dahil tinupad niya ang kanyang pangako. Kaya ngayon, masaya kayong nagsasamang dalawa. Maraming salamat po, Ma'am Bebe. Napakabait ninyo. Dahil hindi kayo nagdalawang isip na patawarin siya. Kaya maraming salamat. At dahil dyan, buo ang inyong pamilya. Mga kaibigan, ano ang masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Bebe? Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta dito sa ating palatuntunan. Naway ma-share po ninyo at masabi ninyo sa inyong mga kaibigan. Malay po ninyo, isa sa inyong mga kaibigan ay magpadala dito ng kwento ng buhay. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, naway inyo po akong isubscribe at mag-comment at mag-share. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. At ito nga po pala si Junsahi Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.